Pro Tips. Alam mo, isa raw sa pinaka-nakakatakot na puntahang lugar ngayon ay ang gasolinahan dahil sa sobrang mahal at taas ng presyo ng gasolina at ng diesel. Pero kung iisipin hindi lang naman gasolinahan ang nakakatakot na lugar. Marami sa atin, lalo na mga young professional siguro at mga nagtatrabaho, may mga fears din. Fear na baka hindi sapat ang ating sweldo. Fear na baka mapag-iwanan tayo sa ating career. Fear sa uncertain na future. Kaya ngayong araw na ito, pag-usapan natin overcoming our fears. Pro tip number 1, replace fear with faith. Minsan ang fear natin nanggagaling sa mga what ifs. What if mawalan ako ng trabaho dahil sa krisis sa Middle East? What if hindi ako mag-succeed? What if mali ang decisions ko? Maganda ang paalala sa atin sa Isaiah 41 verse 10. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Hindi sinasabi ng Bible na wala tayong challenges na haharapin. Baka sa trabaho natin ngayong araw, merong mga pagsubok, merong mga bagay na hindi natin alam. Ang sinasabi doon sa binasa natin kanina, hindi tayo mag-iisa. Sasamahan tayo ng Diyos. Pro tip number 2, take small, brave steps. Hindi mawawala ang fear sa kakaisip. Mawawala ito kung tayo ay kumikilos. Imagine this, Haharap ka sa maraming tao, ikaw ay magsasalita. If you are fearful and you will not move, mas lalo mong mararamdaman ang tensyon. Kaya nga, isang public speaking tip, if you are nervous, ang maganda, iwagayway mo ang iyong mga kamay, maglakad-lakad ka, tumalon-talon ka para mawala ang tensyon at nerbiyos sa ating katawan. Takot ka mag-present sa meeting? Takot ka na mag-apply sa bagong opportunity? Natatakot ka na mag-try ng bagong negosyo o skill? Start small. Take that step of faith and act now. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 9, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be dismayed. For the Lord your God will be with you wherever you go. Ang sabi dito ay hindi naman stay comfortable. Ang sabi dito, go. Confidence doesn't come before action. Confidence comes after we take that step of faith, after we try. Kaya minsan, ang breakthrough natin sa ating career, sa ating buhay, ito ay dumarating kapag nag-take na tayo ng first brave step natin. And pro tip number 3, focus on purpose, not the problem. Kapag puro problema ang tinitingnan natin, talagang lalaki ito at mas lalong titindi ang ating takot, ang ating fear. Gas prices, ang daming bayarin, deadlines, future plans. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear but of power, love, and a sound mind. Meaning, fear is not meant to control our lives. Kapag overwhelmed na tayo, let's ask ourselves, why did I start? What is my purpose? At kapag malinaw ang purpose natin, kahit may fear, magpapatuloy tayo. Remember this? Faith over fear. Action over overthinking. And purpose over problems. Psalm 56 verse 3, when I am afraid, I will put my trust in you. Overcome your fear and be a blessing in the workplace today. La 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 la. Kuskus ka ng kuskus. Kusok ka ng kuskus. Mo 1116 DXAS, your
Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:05 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Good morning, Zamboanga. Buenos dias a todo. Maayong buntag sa tanan. Good morning sa ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Tayo po muli ay nagsasama-sama dito sa ating programang Oras na Zamba Sulta. At ngayon po ay araw ng Tuesday. Yes, Tuesday. Piliin mo ang araw na ito. March 17, 2026. At syempre, para po ito, no, ang ating program hanggang mamayang 8:30 ng umaga. Kaya samahan niyo po kami para po yan sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. Kami po ang inyong mga lingkod ngayong umaga, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. No? Good morning at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At syempre sir, Tuesday, no, piliin nga talaga natin ng maging tingnan. No? Oo, sabi nga doon. No? Piliin natin ang maging tingnan. Oo, piliin natin tingnan yung mga positive. No? Piliin natin yung makita or hanapin yung mga positive, no, 'di ba? Kasi yung fear, no? Naalala ko tuloy sabi nga nung pro tips kanina, no, yung fear is a liar, no. Talaga, diba? nako, mag-aano yan sa akin. Applicable yan sa akin ngayon. Oo, hindi applicable din sa akin this week, 'di ba? Yung mga bagong skills natin kapag yun nga, no, talagang nakakatakot siya or nakaka-overwhelm siya kapag kabuuan, 'di ba? Lahat-lahat. Isipin mo yung iba, they spend time, no, siguro mga 1 year bago nila natutunan yung skills na yun. Ikaw 3 days or 4 days ka pa lang, nakakaya na. Nakakaya na, 'di ba? So ikukumpara mo, hindi pantay. The same nga, no? Yung sa yung akala ko nga, akala mo? Ano akala mo? Akala ko wala ka ngayon. Oo nga pero kailangan natin mag-program ngayon. Pero alam mo, applicable yung fear nga sa akin din ngayon. Kasi since yesterday, may trauma na ako, Bin. Oo. Alam mo nga kanina, dahil hindi pantay yung, yung kalsada, alam mo naman, di ba, dito sa Zamboanga? Ikaw lang, bakit hindi pantay ang Zamboanga? Natakot ako kasi akala ko, masusubsob na naman ako. Pero yun nga, kailangan natin ma-overcome yung fear na may kasamang pag-iingat pa rin. Oo. Then natin din yung kuano corrida 20 lang gayon. Panay yung tanong ko kay Phil dyan, okay na ba talaga ang motor? Wala na bang sira dyan? Yung kanina ko lang din nakita, napansin namin, pati pala yung susi ko, yung tiko. Yung tiko gali-gali, pensaba yung El Manibela lang IRL. Yakeda duro. So hindi pareho kami parang paano nangyari pati ang susi yan tiko mante. So pag andiyan ka na pala sa aksidente, no, hindi mo mapapansin. Hindi mo ma-memorize kung paano nangyari 'yon. Kasi ako nga kahapon nagulat ako, papunta ako sa direksyon ng Plaza Pershing, pero nung na-aksidente, nasa direksyon na ako ulit ng La Purisima. Hindi ko alam paano dito ang direksyon ko, dito nga sa kabila ako papunta. Pero praise be to God, no, yung lagi kong sinasabi, pwedeng may worse na mangyari, pero hindi inalaw ng Panginoon. Ayan, oo. So, sa mga nagtataka, anong pinag-uusapan nyo dyan? Nagkaroon po ako ng kapon, na-involve ako sa lone vehicular accident. Wala akong kalaban. Sa mga may dyan, may mga scooter at hindi alam, katulad ko, bili lang ng bili. Oo, yung mga tindahan din siguro, Bin, kailangan nagsasabi din, no?
Ma'am, hindi lang change oil po ang minemaintain. Itong tangke na nakikita nyo dito sa baba, dapat nililinisan po yan ng mga 6 to 7 months. Na yan, 2 anyos si Kumigolino, no, ay limpia-limpia. Kaya wala namang alam ko, pero may mga time kagabi, nirecall sa akin ng Panginoon, lagi kong tinatanong, ano bang purpose itong tangke na to dito sa baba? Tinatanong ko yun lagi. Hindi ka ba nasabi? Hindi ka nasabihan, nakwentuhan? Hindi. Oo, change oil lang ang sinabi. Yun lang. Mm. Oo. Pero yun nga, tayo din as responsible driver, yun nga, sabi din niyan, Ate Dang, dapat low baggage tayo. Pinapacheck natin yan. Di ba, pag ganyan din tayo, bigyan na yung mahaba ng kwento natin. Pero, paso ko lang. Di ba ganyan din tayo minsan sa ating katawan? Si Kwando Chen na yung reklamo, 1, 2, hindi pa tatauwi. Oo, pag malala na, diyan ka magpapacheck up. Prevention is better than cure. Mhm. Pa-check up ka na kahit walang sakit. Kaya yung PhilHealth ngayon, yung Yakap program actually, ang intention niyan, kahit wala ka pang nararamdaman, pwede ka nang magpa-check up. Yan yung purpose ng Yakap. Hindi kailangan may sakit ka or may symptoms ka. Maski no ito enfermedad, manda 2-man consult na Yakap doctor accredited para malaman mo na in advance. So, ayan po. So, ingat lang po tayo lahat sa mga may scooter, yung malaking tangke po na nakikita nyo dyan sa side, sa baba, sa may paanan ninyo, papalinisan po pala natin yan 6 to 7 months para hindi ka masubsob katulad ko kahapon. So, ayan, oras po natin, alas 7:11 ng umaga. Marami tayong pag-uusapan, Bin. Ngayong umaga ito, mamaya po makakasama natin ang taga PIDEA. O kasi nga kahapon, 'di ba, meron tayong nakuhang balita na allegedly yung ikinamatay ng kanyang anak na 16 years old ay dahil daw sa vape na sa loob daw nito, ang alam ng mama ay saba-saba kung tawagin or yung zombie drug. So mamaya po, pag-uusapan natin yan kung totoo ba na meron ng ganyang droga dito sa Zamboanga Peninsula, ano ang mga epekto nito sa ating katawan at ano ang panawagan ng ating taga PIDEA. So abangan nyo po yan mamaya dito sa ating programa. Okay? Siyempre, Bin, saan sila magte-text? Ayan, hindi napapaisip ako sa doon sa saba-saba, no, sa vape. Anyway, yun mamaya maganda pakinggan yan ng mga kabataan, no, especially yung mga gumagamit ng vape. Alright, so pwede kayong mag-text, no, sa 0916-296-6625 o kaya sa ating Facebook account, no, mag-chat sa 1116 DXAS, your community radio. Weather Report. Sa ating ulat panahon, nakakaapekto po ang amihan sa Luzon at dito naman sa atin bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mahihinang pag-ulan ang iiral sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil yan sa mga localized thunderstorm. Dahil po dyan, posible ang mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na pagkulog at pagkidlat. Ang ating temperatura aabot po sa tinatayang 23 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. Alam mo, ma-realize mo, no, mas marami tayong natututunan sa pagtuturo ng isang tao through gentleness. Akala kasi natin matututo yung tao kapag sinigawan mo, 'di ba? Kapag pabagsak yung boses mo, yung dating ng yung pagkasabi mo, parang yung alam mo yung parang, 'di ba? Akala mo with authority ang narinig lang sa yung emotion mo pero yung sinasabi mo hindi naman yun, 'di ba? Kasi like may naisip lang ako this week, no, may tinuturo yung isang kaibigan ko compared sa mga ang dami nang nagtuturo sa. Simple lang, alam mo yung relax lang na sinabi, sabi na yung bang dahan-dahan lang. And then parang ang bilis niyang ang bilis niyang Natanggap? Oo, ang bilis niyang natanggap mismo ng sistema ko na parang okay, ganun pala. Pero yung matagal nang nagtuturo, no, matagal nang nagsasabi sa akin, alam mo yun, parang hindi mo siya. Kaya most of the time, magtaka tayo, no,
masabi mo na, stricto man ako. Mm. Pero bakit, 'di ba? Hindi pa Bakit rin nakikinig. bakit hindi pa rin nakikinig? Bakit hindi Oo. pa rin sumusunod, no? Oo. Kasi yung narinig niya lang, hindi yung advice mo, pero yung sigaw mo. Yung sigaw mo. Oo, yun ang tumatak sa kanya. Yung manner of your communication sa kanya, na yun ang na-emphasize ng kanyang isip, yun ang tumago sa kanyang puso kung paano mo siya sinigawan, paano mo siya pinahiya. And whether we like it or not, nakahurt yung tao. Pero kung gusto mong i-balance, matatanong mo din, bakit ba din, di ba kung malawak lang din ang isip mo, bakit ba naging ganun siya? Bakit ganun ba yung reaction niya? Pero hindi kasi most of the time, naiintindihan yan ng mga tao na nakakatanggap ng rebuke, nung pinagsasabihan. Hindi niya yan maiintindihan, hindi niya yan marirealize na, yung una niyang marirealize na, kasi nagkamali pala ako, kaya ganyan na siya kagalit. Usually, ang marirealize niya, grabe ka magsalita. Diba? Nakaka-offend. Oo. Pero tama yun. Pag ginamit natin yung gentleness, yung pagiging mahinahon, parang siya mismo, diba, may mga pagkakataon, mahihiya siya na nagawa ko yun. Iba ang nagagawa ng rebuke through gentleness. At saka makita mo yung effectivity, sir, no? Yung mga taong mahinahon, pinapakinggan. Pinapakinggan. Oo. At saka, yun na nga eh. Yun na nga, nandito na nga mismo, no? Nakalagay na nga sa Word of God na, di ba? At saka, yung malungkot na isipin eh, ang ganda ng mga sinasabi, ang lakas ng boses, pero ang daming kaaway. Pero ni minsan, hindi mo maramdaman, hindi mo marinig yung pagiging gentle. Di ba? Ang daming ganun, no? Pero yun nga, at least ito yung realization naman sa atin, yung tinuturo sa atin mga kabarangay, no, na gusto nating i-share, gusto nating ituro ano yung alam nating tama, pero ang tanong ngayon is paano nila maririnig. So ito yung sabi dito, no, with gentleness. Tsaka alam mo, kapag meron kang rule na kakausapin mo lang siya privately, mas nagiging din yun eh, kagalang-galang sa part mo. Alam mo, yung rerespetuhin ka ng tao kapag yung bang secretly tatawagin mo siya to rebuke him. Kasi yung pagkakamali ko rin minsan, 'di ba, yung mga kabataan days pa natin being as leader, 'di ba? Tapos yun nga, magkamag-anak lang kayong lahat, tapos talagang nakikita mo tamad-tamaran din talaga. Pagsasabihan mo siya publicly, pero pag privately, may nakikita ako na nakukuha niya yung respeto ng tao. Yung bang sabihin mo, pwede ba kitang kausapin? Halika dito tayo sa opisina ko. O halika dito tayo, banda, kausapin lang kita. Diba? Nakaka-gain yun ng respect, tsaka gumaganda yung reputation mo. Kasi the way you rebuke, pasikreto, at kung mahinahon ka, alam ko talaga may transformation na pwedeng mangyari doon sa taong nagkamali. 'Di ba? So, ayan po, yan yung pinag-uusapan natin. Paano nga ba dapat pagsabihan yung mga taong nagkakamali? Sa mga tagapakinig, kayo po, ano po ang experience nyo kung pinagsasabihan nyo? Nakikinig ba sa inyo o hindi? Yung second na tanong dyan, paano nyo po kasi, 'di ba, dineliver? Sinasabi. Yes. Paano dinideliver? Ayun nga, sir, no? At saka talagang yung pride at ego, yung talagang dapat nating hinay-hinay na kontrolin at tanggalin. Yung anger din natin, no? Oo, ibig sabihin naman, yung Temper. tatanggalin, di ba, kumbaga parang, paano mo tatanggalin? Nandiyan yan, emotion yan sa'yo, no? Yung nga sabi natin is, kokontrolin mo siya. No? Kasi yung point mo dun is, gusto mong marinig. Yung point mo dun, gusto mong ma-share, no? Especially yung love, yung care, yung experience. Yun kasi dapat yun eh. Yung ano yung sasabihin, yun yung dapat mong isipin or dapat talagang i-prioritize kesa sa emotion mo. Minsan kasi yung emotion natin ang inilalabas natin, sir, pagod ako, stress ako. So hindi mo na 'di ba? Naiinis ako. Oo. So yung main thing, yung main point mo, hindi mo na i-share kasi nga emotion ang inilabas mo eh. Hindi yung mismong yung word.
no, hindi mismo yung words or yung reminders. So yun. Kaya maging mindful pa rin po tayo sa lahat ng ating gagawin. Hindi po tayo perfect. At kailanman hindi tayo magiging perfect. Pero mas pleasing sa Panginoon, 'di ba, kung tayo po ay susunod sa mga kanang Bisaya pa sa pamaagi sa Ginoo kung paano po natin gustong pagsabihan, i-rebuke, 'di ba? Applicable to sa ating family, sa ating mga anak, sa ating asawa, workplace, kung ikaw yung boss, 'di ba? Kung ikaw yung kahit sa loob ng ating government, 'di ba? Kung ikaw yung mataas diyan sa posisyon. So, yan po ang ating salita at tanong ngayon. Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Isang araw, may answered prayer po ang isang babaeng namamasada ng tricycle sa may Cavite matapos abutan ng big blessing sa gitna ng kaliwat kanang pagtaas sa presyo ng gasolina ngayon. Nang pababa na kasi ng lulang tricycle ang pasaherong si Mervin Lamoco, nagkamustahan pa sila at tinanong si nanay yung driver, kung magkano ang full tank. Sagot nito, umaabot na ng 540 pesos. Kaya agad naman siyang nagbigay ng halagang kakasya sa 2 full tank ng gas na kina-emosyonal ng driver. Bukod po doon, nag-abot pa ng kaunting halaga para makatulong sa pang-araw-araw na needs nito. Napansin niya rin kasi na medyo hirap na sa pagmamaneho ang driver, lalo pat 72 years old na rin pala ito. Mabilis naman itong umani ng papuri sa social media. Sabi ng iba, breath of fresh air ang gawang kabutihan, lalo pat stress na ang marami dulot nga ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya naman po mga kaagapay, hindi po lahat sa atin ay may kakayanang mag-abot ng pera kagaya ng ginawa ni Mervin. Pero may mga kaya tayong gawin para manghikayat at magpalakas ng loob ng kapwa. Sa mundong puno ng agam-agam at alalahanin sa lipunan, naway pagmulan po tayo ng pag-asa at munting kasiyahan. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. Ito naman, speaking of rider din, no, Sar, ang ating may tama ang mali. Motorcycle rider na hindi sumunod sa simpleng signage sa kalsada. Lesson learned ang inabot sa isang pambihirang pagkakataon. Ang akala mo'y pwedeng i-ignore na signs sa street or yung mga street signs, pwede palang magturo ng masakit sa katawan na aral. Sugatan ang rider nang bumangga ang minamanehong motor sa gilid ng dump truck sa Lawag City, Ilocos Norte. Nakunan pa ng CCTV ang insidente kung saan may malaking signage sa dulo ng kalsada na nagsasabing full stop. Tigil muna bago dumire-diretso sa intersection. Ito namang si Kuya, hindi inalintana ang warning at sides at sige sa pagdadrive. Biglang sumulpot ang isang dump truck kaya't sumalpok sa gilid nito. Agad namang gumalaw ang driver ngunit nahirapang tumayo. Tinulungan siya ng mga nakasaksi sa insidente. Dinala sa ospital habang ang truck ay agad din namang tumigil matapos makasalpukan ang motorsiklo. Kaagapay, ang mga traffic signs at symbols ay inilagay sa mga stratehikong bahagi ng kalsada para tayo ay masigurong ligtas sa anumang kapahamakan. Walang exemption sa pagsunod dito at lalong walang pinipiling oras ang mga aksidente. Ibaba ang pagmamarunong at sumunod sa alituntunin nang sa gayon mabawasan naman ang mga hindi kanais-nais na sitwasyon sa daan. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:29 ng umaga.
At para sa ating mga balita, pinangunahan po ni Mayor Kimer Adan Olaso kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Energy o DOE ang ikatlong araw ng inspeksyon sa mga pangunahing gasolinahan diyan sa May Pilar Street at Mayor Vitaliano Agan Avenue kahapon, araw ng Lunes. Layunin ng hakbang na ito na matiyak ang tamang presyo at transparency sa gitna ng pabago-bagong halaga ng langis sa mundo dulot ng tensyon sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Kasama ang mga opisyal mula sa BPLO, City Treasurer's Office at CDRRMO, sinuri ng grupo ang mga outlet ng Caltex, Z-Oil, Shell, Petrogas at Sea Oil upang masiguro ang pagsunod sa mga regulasyon ng gobyerno. Bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon, iminungkahi rin ni Alcalde Olaso ang pagtatayo ng isang DOE Extension Office sa lungsod upang mas mapabilis ang pagtugon sa mga usaping may kaugnayan sa krudo sa buong rehiyon. At kada araw po ang ating City Government of Zamboanga ay nagpo-post po ng fuel pump prices para po sa dalawang kilalang gasolinahan dito sa syudad ng Zamboanga. Ito po yung Shell at ang Petron, at kung saan ay according sa official page ng ating City Government of Zamboanga, kung ano lamang ang kanilang nilagay doon na presyo ng dalawang gasolinahan na dapat nila ibenta per liter, ayun lang po dapat ang sundin ng dalawang gasolinahan na aking nabanggit kanina. Hindi pwedeng lumagpas doon dahil kapag ito ay lalagpas na, ay pwede nyo na pong i-report. So like for example, BIN kahapon, March 16. Kaya everyday dapat po ay nakatutok po kayo sa official page ng City Government of Zamboanga. Sa Shell kahapon, dapat yung kanilang benta ng diesel ay nasa 91.10 centavos to 98.10 centavos per liter lamang. Ang unleaded ay dapat nasa 74.60 centavos per liter lang. Kahapon yan as of today. Mamaya ay mag-post po ulit ang ating City Government, at ang special dapat nasa 75.60 centavos lamang. At kaya po kahapon, yan po yung presyo mismo ng ating Shell, At sa Petron naman, ang kanilang special ay dapat nasa 76.49. Ang kanilang extra kahapon dapat ay nasa 75.49 din, o 75.49. Kanina 76 ang special. Ang ADO ay nasa 87.10 at PTD ang ay nasa 89.11. Kung halimbawa po ay nag-post ang ating city government at sila ay lumagpas sa presyo na pinost ng ating gobyerno, ay pwede nyo po yang i-report sa CDRRMO, at ito po ang number 955-9601-990 1171. At para mas updated ang ating mga tagapakinig, dahil kanina ay tayo ay nagronda para malaman nyo po ang presyo. Actually, sa gasolinahan, pwede ba natin mabanggit? Ayan, yung Shell po, yung kanilang fuel save diesel. Kung kahapon ay 91, na tumataya na po ngayon sa 107.8 centavos. Kahapon, ang kanilang V-Power nasa 98, ngayon ay nasa 114.7 centavos. Ang fuel save gasoline nila kahapon ay nasa 74, ngayon po ay nasa 86.20 centavos. Ang Shell naman na V-Power gasoline 75 kahapon, 75.60. Ngayon ay nasa 87.20. Habang yung ibang mga gasolinahan na ating nakuhaan kanina ng larawan, yung mga signages sila, ay sa Petron meron lang pagbaba ng piso. May mga pagbababin nangyari, may pagtaas na piso. Sa iba naman ay stable. Kung ano pa rin yung post nila kahapon, yun pa rin kanina as of 6:30 a.m. Zambasulta Balita. Pinagalitan ni Alcalde Kimer Adan Olaso ang ilang empleyado ng City Hall kahapon matapos mahuling nakikipagkwentuhan habang siya ay nagsasalita at inaawit ang pambansang awit. Dahil sa galit, pinagsabihan at minura ni Olaso
ang mga ito sa harap ng ibang mga kawani na dumalo sa flag raising ceremony. Ayon kay Olaso, bilang mga empleyado ng gobyerno, kailangang magpakita ng respeto sa pambansang awit ng Pilipinas, sa awiting Zamboanga Hermosa, at maging sa tuwing siya ay nagbibigay ng pahayag. Bunga nito, ipinakumpiska ng alkalde ang mga ID ng mga nasabing empleyado na kalaunan ay humingi rin ng paumanhin sa kanya. Nagbabala ang alkalde na kapag inulit pa ang naturang asal ay tuluyan na niya itong sususpindihin sa trabaho. Ayan, at dahil nga sa nangyari kahapon, Bin, ay bigla natin ni-review. Ano nga ba ang batas pagdating sa national anthem? Kasi ngayong issue ni Mayor, hindi kayo nagbibigay ng respeto habang tinutugtog ang ating lupang hinirang. So, tayo po ay nag-research at para tayo ay mapalalahanan, ang pangunahing batas po dito sa Pilipinas na sumasaklaw sa ating pambansang awit ay ang Republic Act number 8491 na kilala rin bilang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ibig sabihin, dapat po meron tayong tamang pagkilos at pag-awit. Ito po ay ayon sa Section 38 na tuwing tinutugtog o inaawit ang pambansang awit natin, ang lahat ng naroroon ay obligado pong tumayo ng matuwid bilang tanda ng paggalang. Ang lahat ay dapat humarap sa watawat ng Pilipinas o kung walang watawat sa direksyon ng banda ng konduktor o yung nagkakandak po, no? Ang kanang palad ay dapat ilapat ng patad o patag sa ibabaw ng kaliwang dibdib o sa tapat po ng ating puso. Ito naman po yung mga pagbabawal sa Republic Act 8491. Bawal po ang pag-upo, pag-uusap, itinuturing ng paglabag sa batas ang hindi pagtayo o ang pagpapakita ng kawalan ng galang gaya ng paglalakad, pakikipagkwentuhan o paggawa po ng ibang bagay habang inaawit ang ating pambansang awit. Ang pag-awit din ay dapat din, no, kahit nga bin sa beating ay dapat po ay nasa 2/4 times signature. Ano ang mga parusa? Kasi kahapon babala ang ating alkalde na kapon ID lang kinuha niya, no, at winarningan niya na sususpindihin. So tama ba si Mayor doon? Ito po ang mga parusa sa paglabag. Ang sinumang mapapatunayang lumabag sa mga probisyon ng Republic Act 8491 ay maaari pong maharap sa mga sumusunod na parusa. May multa na 5,000 hanggang 20,000 pesos. Pwede rin po palang makulong na hihigit o hindi hihigit sa 1 taon. At para po sa mga kawani ng gobyerno, maaari din po silang maharap sa administratibong kaso o suspensyon sa trabaho dahil sa conduct of unbecoming of a public officer o kawalan ng disiplina. Ayan. Bawal nga din pong gamitin ang ating pambansang awit para sa mga libangan, advertisement o anumang commercial na layunin. Maliban na lamang kung ito po ay mga pagkakataong pinahihintulutan ng National Historical Commission of the Philippines. Ayan, Bin. Kaya talaga may right ang ating mayor kahapon na pagsabihan dahil pala may batas na nilalabag ang ating mga kawani ng gobyerno. Kaya kahapon sabi niya, kamo, tarde ka mo na gobyerno, ang sinasyempre di inyo kustumbre. Diba? So, yun yung dapat nating alalahanin pagdating po sa national anthem. Di ba remember, Bin, kapag tayo nga ay nagda-drive tapos makikita natin may group of people na nag-flag racing, tayo din dapat ay huminto. Minto. Oo, dapat magbibigay din tayo ng respeto kasi hindi lang naman sila ang citizen ng bansang ito. Lahat po tayo. So magbibigay po tayo ng respeto, 'di ba? At kung doon naman ang issue natin, bakit kailangan naman talaga kasi may nag-react din. Porque ang sinagad si Mayor Abla, yaman kwento. Ayan, may mga violation ba din si Mayor nagawa? Well, you could check Republic Act 6713 at kung talagang na-offend, no, yung ating mga kawani ng gobyerno na feeling nila hindi naman sana ganun ang way ng ating mayor, pwede rin po kayong humingi ng opinion, 'di ba? Pero kung maluwag sa inyong puso ang correction na ginawa
at maging lesson na lang yun, maganda po. Pero kung may conviction kayo na parang na sobrahan naman, napahiya naman ako, grabe naman yung mga words, pwede nyo pong tanungin, pasok po ba ito sa Republic Act 6713? No, yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. So yan po, no, yan po ang ating ilang reminders bin sa parehong side. Oo, so hopefully ay may natutunan tayo. Hindi lang sila, kahit tayo, mga sibilyan, ay may matutunan po sa nangyari kahapon. Zambasulta Balita. Nakatakdang makipag-ugnayan si Mayor Kimer Adan Olaso sa Department of Interior and Local Government o DILG upang hilingin na ibalik sa 5 araw ang pasok ng mga empleyado ng gobyerno. Ito ay matapos maobserbahan ng alkalde na tila walang nangyayaring pagtitipid o cost cutting sa ilalim ng kasalukuyang sistema. Sa halip, lalo lamang umanong nadaragdagan ang gastusin ng mga empleyado dahil kailangan nilang manatili sa opisina hanggang alas 7 ng gabi na nagreresulta sa dagdag na gastos para sa kanilang hapunan. Ayon kay Olaso, hindi lahat ay nakikinabang sa Memorandum Circular 114 dahil dito formal na susulat ang alkalde sa DILG upang hilingin na i-lift o kanselahin ang nasabing kautusan at ibalik sa normal na schedule ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan. Zambasulta Balita. Sa ibang balita, nilinaw naman ni City Legal Officer Attorney Evangelina Doctolero na wala pang aprobadong dagdag singil sa pamasahe sa mga tricycle dito po sa lungsod ng Zamboanga. Sa kanyang pahayag sa media kahapon, binigyan din ni Doctolero na bagamat voluntaryo ang pagbibigay ng sobrang bayad ng mga pasahero, nananatili pa rin ang dating taripa at iligal ang anumang sapilitang paniningil ng sobra. Bilang alternatibo para makatipid ang mga commuter at makatulong na rin sa kita ng mga driver, iminungkahi ng opisyal ang pag-adapt sa sistema ng carpooling. Sa paraang ito, maaaring maghanap po ang isang pasahero ng iba pang kasabay na sasakay sa tricycle upang paghatian ang bayad at maging isahan na lang din lamang ang biyahe. Samantala, tiniyak naman ng City Legal Office na patuloy ang kanilang monitoring laban sa mga abusadong tricycle driver na magsasamantala sa sitwasyon. Zambasulta Balita. Nilinaw ni City Administrator Percival Ramos na ang mga tricycle drivers lamang na may kaukulang prangkisa ang tanging makakatanggap ng anumang tulong pinansyal o ayuda mula sa gobyerno. Ayon kay Ramos, ang opisyal na listahan mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang gagamiting batayan upang matiyak ng mga lehitimong operator at driver lamang ang mabibigyan ng tulong sakaling magkaroon ng distribusyon. Sa kasalukuyan, may mga natatanggap na silang liham mula sa iba't ibang grupo ng mga tricycle drivers na humihiling ng subsidy. Ang mga kahilingang ito ay isinumite na sa Transport Assistance Benefits o TAB para sa kaukulang aksyon. Binigyang diin ng opisyal ang kahalagahan ng pagkakaroon ng prangkisa. Zambasulta Balita. Naideklara ng ligtas at cleared ang campus ng Pilar College of Zamboanga City kahapon matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa isang banta sa seguridad. Agad na ipinatupad ng paaralan ang kanilang safety protocols kung saan ligtas na nailikas ang lahat ng estudyante, guro at staff sa itinalagang evacuation area. Rumesponde sa insidente ang mga tauhan ng Police Station 11 sa pamumuno ni Police Captain Ariel Cabanlong kasama ang Zamboanga Bomb Squad Team at K9 Unit.
Matapos ang masusing inspeksyon, kinumpirma ng mga otoridad na walang natagpuang anumang pampasabog o banta sa loob ng paaralan. Bilang pag-iingat na rin, pinauwi na lang ang mga estudyante matapos ang evakuasyon upang matiyak ang kanilang kapakanan. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng Pilar College sa mabilis na aksyon ng mga otoridad at kooperasyon ng mga magulang at kawani. Inaasahang magpapatuloy ang regular na klase ngayong araw na ito, March 17, 2026. Zambasulta Balita. Binigyang pansin ni Governor Mujib Hataman ang nakakabahalang ulat mula sa EDCOM 2, isang komisyon mula sa Kongreso tungkol sa mataas na bilang ng mga batang bansot at mga kabataang nahihirapang magbasa sa lalawigan. Ayon sa gobernador, ang isyung ito ay resulta ng mga problemang hindi natugunan noong mga nakaraang taon. Dahil dito, ipinag-utos ng pamahalaang panlalawigan ang pagpapatibay sa programang Magbasa Kahit upang turuang magbasa ang mga bata. Binigyang diin din ni Hataman na dapat tutukan ang first 1,000 days o ang tamang pag-aalaga sa bata simula sa pagbubuntis hanggang sa magdalawang taon upang maiwasan ang pagkabansot o pagiging maliit ng bata para sa kanyang edad. Kaugnay nito, isinusulong din ang magtagna program para masigurong may sapat na pagkain sa bawat hapagkainan. Nananawagan din ang gobernador sa gobyerno ng BARM na magbigay ng kaukulang suporta upang tuluyang matuldukan ang krisis sa nutrisyon at edukasyon sa Basilan. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:46 ng umaga at bago po tayo magtapos, no, kaya napaka-importante talaga na kapag tayo po ay nasa loob ng isang government system like ng mga tricycle, 'di ba? Importante, mahalaga yung tayo ay may prangkisa. Kasi kung may mga benefits pala, yung may mga prangkisa ang binibigyan. So yung mga dumaan wala, sa tamang proseso. yung mga kolorum lang, hindi pagbibigyan. Kaya mahalaga po na sundin natin yung regulasyon ng LTFRB, kahit po ng ating Tricycle Adjudication Board o yung TAB natin. Kasi pag ganito, mga panahon na may mga tensyon, apektado ang gasolina natin, hindi kayo mabibigyan. Kasi hindi kayo sumunod sa patakaran. Di ba lagi na kasi kayong nire-remind. So di ba sayang? Kaya mahalaga ang pagsunod sa batas, kahit hindi ito sinusunod ng iba, dahil balang araw, ikaw pa rin ang magbe-benepisyo niyan. So, yan po, 7:47 ng umaga, yan pong ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break tayo sandali, pero kami po ay magbabalik. At ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS, Radyo Komunidad. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Hello everyone, I'm Lucho Castillo and welcome to the FEBC Report. FEBC Philippines is a gospel media ministry with 13 stations all over the Philippines. In today's conversation, we have Pastor Alex Gunay, our station manager for 1062 DXKI, Coronadal, South Cotabato. Hi, Pastor Alex. It's good to see you again. Hello, Kuya Lucho. It's good to see you also. You know, Pastor Alex, I enjoyed my time there last December as we celebrated 61 years of DXKI serving the people in Coronadal, South Cotabato. Back in 1964, as the station started by God's faithfulness, and where it is now, how can you see God's hand in the journey of the station? The fact that the XKI is still here after 61 years, it's already a testament of God's
faithfulness sa buhay ng istasyon. Ang mission natin ay nagpapatuloy in spite of a time when resources was limited. The future was uncertain sa mga panahong yon dahil nga masyadong limitado ang ating operation. But over the decades, South Cotabato has changed and communities have grown. Cultures have shifted and technology has advanced. Makikita natin na DXKI is still here and has remained faithful to its calling. Maganda yung title na kauna-unahang regional station ng Far East Broadcasting Company Philippines. Pero mas magandang isipin na after 61 years, it still stand strong because of God's faithfulness sa buhay ng istasyon. Yun ang consistency na nakikita ko over the generation, and it is not accidental. It tells us that God has been the one carrying the ministry forward, providing the people, providing the partners, the protection, and yung purpose natin, each step of the way. Oh, thank you, Pastor Alex. I think when we celebrated the anniversary, we heard our partners carry this pride of being part of the station in producing programs, in conveying the message of God's faithfulness to different people groups there. Sabi nga nila, DXKI was like the town crier, no? Siya nag-a-announce, siya nag-mobilize sa tao, siya naghahatid ng balita, siya ang nag-i-encourage sa kanila. And the station is called Your Friendly Voice. What does it mean to the people of South Cotabato today that you are the friendly voice there? Ibig sabihin ng friendly voice, ang istasyon natin ay approachable. It's a trustworthy station, and for many listeners, personal ang dating sa kanila dahil sabi nga nila, the station for them speaks gently and truthfully every day. In times that when people are overwhelmed sa mga bad news, mga pressure, mga loneliness, mga mental issues, DXKI offers something that is different, a voice that is willing to listen, to encourage, and to remind people that there is a God who is always present. Para naman sa mga farmers, mga workers, mga parents, mga elderly, and even the young, it is a familiar and comforting and consistent voice na kanilang naririnig araw-araw. And it's the kind of voice that you can carry all day. And more importantly, that voice comes from the Lord. I often hear this term, when I'm there with you, yung migo, miga. Can you explain that and how that defines that your friendly voice? Yung address natin sa each staff habang nag-uusap sila on air, we agreed na i-precede natin ng term na migo or miga. It simply means friend. Pag kami ay nasa labas, nakikita kami ng mga listeners, ganito na rin ang tawag sa amin. Miga Joy, Miga Jen, gano'n. Dahil nakasanayan na nila. Well, thank you for sharing that, Pastor Alex. Being a gospel media ministry, the importance of creating an impact to the community is why we do the broadcast. Can you share an impact story, a life change story that clearly shows that DXKI has become a place of refuge on air, a safe space for people to come together? Actually, napakaraming story. One example is yung kay Ed at saka kay Janet, katakutan. She is often alone at home kasi nga working yung husband. Nagiging daily spiritual refuge niya ang DXKI. Sabi nga niya, pag naka-on yung radio, it feels that she has a companion sa kanilang bahay. Yung mga naririnig niya mga sermon, mga music, mga Bible-based programs, nagbibigay ng kalakasan sa kanya. It strengthens her faith, guides her decisions as a mother, and brings comfort during times of uncertainty and even during times of illness. May mga panahon na may sakit sila and sinishare talaga nila na, ito yung nararamdaman ko ngayon, mahinang-mahina, pero salamat, nandyan kayo. And as a couple, si Ed saka si Janet naka-experience kung paano na tinulungan talaga sila ng DXKI na ma-renew at ma-strengthen ang kanilang marriage.
bilang mag-asawa during difficult seasons. The Lord is using those messages that they hear on the station to bring a clarity, encouragement, and healing sa kanilang relationship. Kung paano ng DXKI is more than just a broadcast. DXKI has become a refuge, a safe place, a companion sa kanilang pamamahay where they find hope, direction, and God's presence, especially during the times when life feels overwhelming and heavy. Okay, wow. That's just one story, no, of many, I'm sure, where the station and its message of communicating Christ, no, over the airwaves have made a significant impact in the lives of people who hear the message. How has DXKI learned to serve a very, very diverse audience and still staying true to our gospel mission? Tama yun, Kuya Lucho, Napakaraming mga kultura dito sa South Cotabato. Over the years, DXKI has served this diverse audience by remaining grounded sa salita ng Panginoon, but at the same time, being sensitive sa pinagsisilbihan nating community. DXKI communicates the gospel with humility, with respect, and love, while pointing everyone that we have hope in God, we have hope in the Lord. By addressing real-life issues and community concern, DXKI builds trust in the community that it serves dito sa South Central Mindanao, and through that trust, the gospel continues to reach the hearts of many people without compromise. Wow, that's good to hear. You truly have shared that you understand, the people that you serve. You listen to them, you connect with them, you engage with them, and therefore we are able to build this partnership. We walk with them throughout the years that we serve there in Cotabato. 61 years might be, wow, that's 6 decades. But the road ahead, there's still more that the Lord is asking us to continue doing, in our gospel media ministry. So for you, as you look ahead, what is your prayer for our ministry there, for the station, and for the people that we serve and reach every day? Ang prayer ko sa DXKI is that the station will continue to be faithful and to be a voice for the Lord Jesus Christ in the years ahead. Yun naman ang ating pinakamisyon until all have heard. And more than anything, I pray that DXKI will reach more homes and more individuals who need hope, especially to those who feel that they were forgotten and feel that they are alone in their struggles. And may many more families one day look back and say, ginamit ng Panginoon ang DXKI to bring His Word into our lives and to change our story. Pastor Alex, in your 38 years of serving in FEBC, when you look back at that, that's a lot of years serving the Lord. But when I look at you, I see the freshness, the joy of each day that you go and be with our team there in Coronadal. What can make you say that lahat nito ay all worth it? 38 years of serving. You are not just a worker dito sa DXKI, but it permeates your life long after na wala ka na dito sa DXKI. Parang wala ka na nandito pa rin. Naging training ground mo ang DXKI. It has become your seminary, it has become your wilderness, it has become your refuge, and long after your life, sa pagkatapos ng service mo sa DXKI, madadala mo yon lahat. Thank you, Pastor Alex. You are a living testament of how the Lord moves. I had a wonderful time with Pastor Alex Gunay, our station manager at DXKI, Coronadal, South Cotabato. In these heart-to-heart talks, we really see how God is moving, drawing out the truths in the life of the station, in the community, and in the life of people serving in the gospel media ministry. Pastor Alex came to FEBC not knowing the Lord, and now here he is,
for almost 4 decades after serving faithfully. And that's the takeaway. God is faithful. 61 years, 38 years, the life of Ed and Janet Katakutan, the impact of the programs, and the seasons to come where God will continually move in reaching the hearts of people. Thank you very much for joining us in the FEBC report. Thank you for praying for us. Thank you for walking with us. And so, take care, abide in Christ, and see you next time in the FEBC report. That was the FEBC report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk. Be informed. Be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Pag-usapan natin.
Oras natin mga kaibigan, alas 8:04 ng umaga at para sa araw na ito, kahapon po pala ay may naiulat po na isang 16 years old na lalaki na nasawi dahil umano sa atake sa puso matapos umanong gumamit ng vape na may lamang saba-saba. Ang impormasyong ito ay nanggaling mismo sa ina ng biktima na dito po na taga syudad syudad de Zamboanga. Yan ay particular sa may barangay Talon-Talon. Bagamat hindi pa po kumpirmado ang opisyal o totoong sanhi ng pagkamatay, mahalagang malaman na natin ng publiko kung ano nga ba itong saba-saba, ano itong epekto, ano ba ito ba ay ang tinatawag na zombie drugs na, ano ang epekto nito sa ating katawan at kung may mga napaulat na bang kaso na pumasok na o nandito na ito sa Zamboanga Peninsula. Kaya ngayong umaga, tayo po ay nagagalak na makausap po natin mismo si Sir Marvin Santos, Investigation Agent 5, City Officer ng PIDEA Zamboanga. Sir, good morning. Welcome dito po sa ating program. Good morning. Yes po, good morning po Sir Marvin, at ito nga po mahalaga po Sir Marvin na pwede na po nating pag-usapan itong tungkol po sa saba-saba. Sir Marvin, ito po bang saba-saba, ito na rin po ba yung zombie drug na tinatawag? Hindi, yung saba-saba kasi, first encounter namin yan was called saba oil na. Came from Sama Malaysia, yung origin nito. And yung zombie drug, we don't call it zombie drug. It's a name na tawag ng mga tao sa kanya, no? But we call it suspected illicit substance. And, kasi hindi namin suspected, hindi namin alam kung ano talaga yung mga yung chemical composition nito, no? Because at that time, nung nag-emerging itong suspected illicit substance, particularly mga sinasuspect namin na containing synthetic cannabinoid, we didn't have the capability to conduct forensic examination sa mga substance na yan. But last month lang na-acquire na ng PDEA Regional Office na yung capability na yan using the GCMS, what you call the GCMS, no? And basically, marami kasing variant ang nakita namin dito, no? Na merong injectable na para sa vape. And meron naman nag-positive sa synthetic cannabis. Hindi sa atin yun. It was sent to another regional office to be examined, no? And galing din sa ibang province na under sa PDEA Regional Office 9. And meron din naman na walang nakitang synthetic cannabinoid. Sir, para po mas malinaw lang kasi medyo kanina po ay nagkaroon ng problema ang signal. So, muli po yung saba-saba po ay ito po ba yung zombie drug o hindi po? Hindi po kasi masyado naging malinaw kanina dahil sa signal. We don't call it zombie drug. Okay. No? Hindi natin ginagawa lang ng mga tao yung term na yan. We call it suspected na illicit substances. No? Kasi maraming variant ang nakita natin dito. Yung saba-saba kasi tawag nila dyan, first encounter namin dyan is it was called Saba oil back then, no? And galing ng Sabah, Malaysia. And investigation natin, sumulpot na nakita namin maraming ang klase and nagulat kami nun. And they call it differently, no? Different yung different colors, different variety. But collectively ngayon, tawag dyan is Saba-Saba. Okay, okay po. Pero bakit po kaya sir na tinawag din ng mga tao ito bilang zombie drug? Ano po ang relationship po nito pag sa zombie po na ano? Yung mga lumabas na videos kasi, yung epekto sa user, no, nakita natin na naglalaway, bubula yung bibig, may seizures, tapos may nag-display na behavior na sabi nila, similar daw sa behavior ng mga zombies. Kaya tinawag nila ng zombie drug. But in other countries kasi, the zombie drug is fentanyl and which is hindi naman to fentanyl.
So, hindi po galing sa talaga sa law enforcement yung terminology na yan. No? It's gawa ng mga tao yan. Pero ito po bang mga sinabi nyo po? Hello? Yes po. Hello, sir? Ayan. Hello, Sir Marvin? Ayan. Sir Marvin? Ayan, medyo na anong ating signal, no? Pero yun nga na hindi pala term ito ng PDEA o ng ating otoridad, itong zombie drug na itawag lang ito na zombie kasi yung side effect pala. Pag gagamitin nila itong tinatawag naman na saba-saba na illicit substance, ganun yung side effect, no? Oo, may paglalaway, actually parang may paninigas din na na side effect. Ayan, nagbabalik ulit. Sir Marvin, hello po, medyo naputol po tayo, no? Yes, na tayo nun. Opo, challenging po medyo ang ating signal ngayon. Pero Sir Marvin, meron na po ba kayong study, like for example, kapag ginamit po ba ito agad ngayon, itong saba-saba, agad po may side effect o ilang araw pa po bago po magkaroon ng mga symptoms? Yeah, within sa mga in-interview natin, no, anywhere between half an hour and 2 hours, no, nagmamanifest na yung full symptoms talaga, no. Mas grabe po ba ang side effect nito, Sir Marvin, compare po doon sa paggamit lang natin ng ordinary na mga illegal drugs? Yes, nung nakita natin sa mga videos, no, ang problema kasi dito sa synthetic cannabinoid kaysa sa ibang known drugs na alam na natin yung epekto dahil widely studied na, no. Ito kasi yung mga synthetic cannabinoid, suspected synthetic cannabinoid, saka itong mga substance na unknown substance na ginagamit nila dito sa vape juice, itong gaya ng itong saba-saba na tinatawag, di natin alam yung dose and composition nito. Napaka-unpredictable niya. So yun ang delikado doon. So hindi pa rin ito sa mga common drug kasi synthetic nga artificial chemicals, no? Kung mas malakas siya kaysa doon sa effect ng marijuana, yung THC na itong synthetic cannabinoid, nimimik niya lang naman yung effect ng marijuana artificially. Pero sa drug test, hindi mo siya madidetect yung THC kasi wala namang siyang tetrahydrocannabinol. Sinenthesize niya, ginaya niya lang yung effect. So sa drug test, hindi talaga siya lalabas. Okay. Tapos, constantly changing yung formula nito, no? Kasi binabago the moment na foreign government, for example, declares this as a dangerous drugs. No? So, ika-classify ito as dangerous drugs. So, papalitan nila yung chemical composition nito eh. So, lalabas na naman na hindi siya magpa-fall under sa dangerous drug by composition kasi yan eh. So, napakahirap niyang i-detect ng mga standard drug test. Kaya yung mga samples pinapadala namin sa lab namin, puro negative. Opo. Sa mga known drugs, tinetest. Wala siya, hindi siya na lumalabas. So, napakataas yung risk ng severe toxicity. Take for example, no? Isang sample na pina-check namin sa isang counterpart. Lumabas ka na meron siyang nicotine and meron siyang chloroacetamide. Walang nakitang synthetic cannabinoid, walang nakitang drugs. So yung nicotine, nandun. Ito yung chloroacetamide. It's a banned substance in many countries is because this is very highly toxic. Rodenticide kasi ito, ibig sabihin ginagamit ito sa rat poison. So, yung manifestation nga nito, yung symptoms, no, is yung vomiting, yung seizures, abnormal heart rhythm, tapos yung severe convulsions, no, tapos hinihimatay. So, naapektuhan kasi yung central nervous system eh. Yung brain saka yung heart apektado. So, delikado. The fact ito sasabihin na, rat poison nga, main component ng rat poison. So, it is a poison. So, nakakamatay ito. Ayun. Oo. Kaya po parang yung sir, no, yung common denominator po ng kahit hindi pa confirmed, pero kasi parang ang dating po, sir, no, kahit yung mga doktor hindi nila alam ano ang cause, basta nag-cardiac arrest yung patient, pwede pong ganun yung common denominator, sir, no, kung hindi sa brain, sa heart po ang target po nitong substance na ito, mapuruhan niya. Inconclusive kasi without the proper test, no? For example, in this case, kung
vape nga, yan ang sinasabi ng nanay. Mm-mm. Makaka-confirm lang dito kasi yung forensic toxic. So pag wala yan, hindi tayo makaka-confirm. Yes. It is not even safe na mag-assume tayo. Oo. Okay, sir. Pero yun yung mga symptoms ang pwede nating ma-sure na pwedeng bantayan. Pagsusuka, tama po ba, sir? No, seizure, pagkumbulsyon ay bahagi po yan ng side effect pag gumamit nitong substance na ito. Surely, kung meron siyang synthetic cannabinoid, no, and eto nga, fluoroacetamide, gaya ng na-test natin, may pareho silang symptom kasi yung may confusion, tapos yung seizures, yung abnormal heart rate sa synthetic cannabinoid, nagkukos siya ng rapid heart rate no? Tapos may hallucinations, yun, kasi minimimic nga niya yung effect ng marijuana, but much more stronger than yung kaysa sa plant derivative, no, na marijuana plant and dried marijuana leaves. So, mas malakas to. Yung again, babalikan ko, no, mahirap nga kasi kasi unpredictable nga, no, yung dosage, yung chemicals, di natin alam anong pinanghalo nila. So for example, nito may THC, itong isa may nicotine, may fluoroacetamide, may methylene chloride, which is a suspected carcinogen, yung acetone. So these are very toxic chemicals that they're actually inhaling, no? Smoking. So lack of awareness kasi yung problema dito. So yung mga parents dapat talaga nilang bantayan yung anak nila yung nagbe-vape. Ayun. Hanapin nila yung titingnan nila. May mga packaging kasi to no? Na very colorful packaging. Meron yung spice, may spike, mga ganon. So, tingnan nila. Tapos may mga injectable. Yung mga syringes ginagamit dito, yung insulin syringe, yung paliliit. And color red, colored purple, yung liquid dito. Tapos may yung mga vials na containing oily substance na para may white, may amber color or gold colored. So ito yung mga nakikita natin ng mga samples, no. Saan to pwedeng makuha ng mga sir, ng mga kabataan natin? Na-order po ba ito? Kanina nabanggit nyo na po na galing ito ng Malaysia. So ano po ba, meron na po ba tayong ginagawang pagbabantay at anong ibang way pa po? Mahirap i-regulate. Being sold online, no, sa online platform. Yung iba naman illicitly na ship dito. Meron din kasi nanggagaling nito sa ng Thailand and other European countries. Ito pang unknown na synthetic cannabinoid na products. Pero itong saba-saba, talagang ito yung nakita natin nanggagaling ng Malaysia. Being sold online to. And yung transaction nila dito, kahit dito yung transaction nila is babayaran nila na via GCash. Either ihatid to sa kanila or may sinasabi natin drop method, no? Yung iiwan lang nila yung somewhere yung items na to, and they will send yung buyer ng picture through messenger apps. Sabi nila, dito send nila yung picture sa exacting spot nila dinrap. So yun ang ginagawa nila. So ginawa talaga nila para mahirapan yung law enforcement na officers to entrap them, no? Kasi contactless yung transaction hindi mo kaharap yung seller saka yung buyer, bayaran ng GCash, i-drop ko somewhere, pag alis ko, saka ko na isa-send yung picture o dito ko dinrap. Kasi alam nga nila yung risk nito kapag ginamit, kaya nakakatakot kapag nahuli. Pero dito po ba sa Zamboanga Peninsula or dito po sa city, may mga confirm po ba tayo na cases na may ganito na po dito sa atin? Yung method na in-employ matagal na, yes. Ngayon, yung mga binibenta, yung last meeting namin with lahat ng mga stations, no, we meet regularly on a monthly basis to discuss tong mga drug problem and other matters, no. So, ang jurisdiction dito sa Baliwasan, meron. Tapos sa Ayala and Recodo, no, and dito sa jurisdiction ni Station 6 at Tetuan. Yun yung tatlong areas na baka may mga cases na yung higher than other areas. Yung areas naman talaga wala talaga. So itong 3 it's na natin, no, and we have already coordinated with other mga stakeholders, partners natin, no, relations investigation natin dito, because we will be building profiles kasi naka-acquire lang namin ng capability last month. So we will be dun sa regional office
we will be building profiles sa mga samples na nakukuha namin to determine which mga samples particular dito contain synthetic cannabinoids. And ano yung ma-identify natin yung mga chemicals na nandito na lalaman. So, to be talagang evidence-based lang talaga yung yung findings natin dito, no? And para ma-warn yung public. But nevertheless, even without this yung test result, so na yung isang sample na namin na test ko contain nga ng rat poison nga, no? Yung fluoroacetamide. And the fact na synthetic cannabinoids themselves na nag-mimic yung effect ng marijuana, may talagang toxic, no, na effect sa katawan. And the fact na di natin alam anong chemicals na ginamit dito, ano yung dosage talaga niya, no? Yes, opo. And the fact na nag-affect ang isa sa mga epekto ito, yung seizures, no? O yung arrhythmia, no? Na abnormal heart rate. In some cases talaga mamamatay. May namatay sa studied na talaga, no? Ang documented na sa ibang bansa, nag-result talaga sa kamatayan. So, depende sa kasi di nga natin alam yung dosage, yung mga chemicals present doon sa mga samples. So, there's danger there. Ngayon, di pa nila nararamdaman the fact na yung isang suspected carcinogen, then nagkukos siya ng cancer. So, in the long run, what do we expect? Diba? Okay. So, mas delikado po talaga din siya, sir, no, kapag may comorbidity na yung isang tao, may acral bablakit at may sakit na po siya daan. Mas grabe siguro ang side effect nito pag hindi siya Yes. Sir Marvin, before po ang ating panawagan sa ating community, sa ating mga magulang, worst to worst scenario, pag hinayaan lang po ito, especially nagsisimula po kasi yung disiplina, yung pagbabantay sa mga magulang, sa mga guardian, ano ang pwedeng mangyari kung hindi natin nagabayan, hindi natin naprotektahan ng mabuti ang ating mga anak, ang ating mga young people, ano ang pwedeng mangyari sa community? Yun nga no? Pareho lang ito na sa problema natin sa illegal na droga, but much worse. Kasi nakikita namin hindi to addictive, no? What they're seeking is the thrill, no? Yung experimentation. Yung gagamit nila kasi may trend O talagang mamroblema tayo kung hindi ngayon yung mga nag-experiment niya ngayon, hindi ngayon, the future magmamanifest yan, magkakaroon sila ng health problems. Yung nakikita natin yung epekto nga, the fact na yung isa nga nagko-contain siya ng poison, how many of that type na nagkakalat ngayon? And may how many mga cases na nahimatay, nadala sa ospital, na mga Ayun, naputo lang saglit, no, si Sir Marvin, pero pinag-uusapan po nito yung worst to worst case scenario na pwedeng mangyari sa ating community kapag hindi mapigilan. Sige po, Sir Marvin, go ahead po. O yung mga hindi natin alam, may mga cases pa ba na undocumented, so di natin alam. So nakikita lang natin yung mga cases na suspected na sa ng ospital, nag-seizure na nililink natin sa paggamit ng mga substances na to. So, dapat tigilan na nila ngayon pa lang Huwag na nilang subukan pa na may nangyari pang masama sa kanila to validate kung totoo nga ba sinasabi namin o hindi. Because yung sinasabi ko ngayon is a result of a laboratory test doon sa substance. So, and I know, nakikita na nila nangyayari sa mga kasamahan nila. So, why hindi natin maintindihan? Why would yung mga estudyante natin, mga kabataan, ay gagamit pa din, no? Kung nasa social media na nga nakikita yung mga epekto nito, no? Just because ba nakayanan nila yung unang nilang experiment dito sa droga, nung pag-use nila, talagang uulitin nila. Sinisira nila yung katawan nila. They're slowly killing themselves, no? And binibigyan nila yung problema yung mga magulang nila. And the worst thing dito, kung binibenta pa nila dito sa kapwa nila kabataan So the moment ma-determine na yung mga substance at namin for samples, synthetic cannabinoid, we can enforce the anti-drug law no? Talagang hulingin namin yung mga nagbebenta, magkakanda kami ng operation. So yun ang kailangan kasi we need to determine if these substances contain dangerous drugs. If not,
ano na to, saklaw ng jurisdiction, no, or ng authority ng ibang ahensya. So yung meron talagang list lagi address kay PDEA. So yung si PDEA kasi kung enforce the anti-drug law, no, kung talagang itong mga substance are proven na may dangerous drugs. Ayan. Kaya po ang ating panawagan, Sir Marvin, ay para po sa ating mga magulang din bilang first son po sa kanilang mga anak. Ano po ang inyong message sa kanila? Be vigilant. It starts in every home, no? Given yung situation ngayon, no? And ka-acquire lang natin ng capability nito, and the fact na yung sa sample test namin, wala naman siyang dangerous drugs, but may very toxic, highly toxic na chemical na banned nga to sa ibang mga bansa. Be vigilant sa sariling pamamahay. And sa mga estudyante naman, sa mga kabataan natin dyan, be aware na heed our warning, no? Na pigilan nyo na yan. Pinapatay yung sarili nyo. Ayan. Okay, maraming salamat po Sir Marvin. No, yung mga bata na sobra po sa curiosity, wag niyo po masyadong patulan ng inyong curiosity, ikakapahamak niyo po yan. Kung may peer pressure po na nagaganap, yan po ay senyales na hindi po maganda ang inyong circle, kung saan kayo nabibilong. No, wala po talaga Sir Marvin magandang maitutulong kung magpapa-pressure ka lang or kaya out of your curiosity ay susubukan mo to, 'di ba? Yes. We build our capability kasi, no? And if they introduce itong substance sa mga kaibigan nila, kakilala nila, or binenta nila, and it will result in a fatality, talagang pananagot sila criminally. Improvement na yun ngayong direct cause doon sa pagkamatay. So basically sila na yung pumatay sa binentahan nila or binigyan nila. Oo. Okay. Ayan. At least malinaw po yan, ha, na kumbaga naging reason kayo bakit nangyari yon, kung nasawi man dahil kayo pala kung kayo ang mapatunayan, nag-promote, nagbigay, pwede kayong magkaroon ng criminal liability. Ayan. Sir Marvin, ako maraming salamat po sa oras at panahon po na inyong binigay dito sa DXAS, Sir Marvin. God bless you po. At sa muli po, sana po ay ma-interview po namin kayo sa mga ganitong usapin para po mas ma-inform ang ating public. Maraming salamat. You're always welcome, ma'am. Ayan, muli po ating pakinggan ang ating City Officer, ang ating Investigation Agent 5, Sir Marvin Santos ng PDEA Zamboanga. Muli po sa ating mga magulang, bantayan nyo po ng doble ang inyong mga anak at yung mga nabigay kanina ni Sir Marvin na mga senyales, yung mga kulay ng mga liquid, yung vape, no? Bantayan nyo po dahil baka ay nabibilong na inyong mga anak sa paggamit po niyan. Tulungan nyo po ang inyong mga anak. Hindi ko ma-imagine, no, kapag ang ating young people ngayon ay lahat ng gumagamit ng ganyan, sino na ang magiging future natin? Ang laki ng problema ng ating government. Kung ganyan pa ang ating mga kabataan, ano na lang po ang future natin? 'Di ba? Kaya magtulungan po tayo. Hindi lang po ito responsibility ng ating mga law enforcement, ng ating PDEA, ng ating kapulisan. Number 1 po na may responsibility sa pagbantay sa kanilang mga bata, mga anak, ay tayo po mga magulang. So hopefully po, no, ay tulungan natin magkaroon ng mabuting future ang ating mga anak, ang ating bansa, ang ating community. Oras natin 8:27 ng umaga. Maraming salamat sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Maraming salamat sa ating naging guest kanina at syempre sa ating technician Kuya Romel Paulino. Susunod na po ang programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli dito bukas kasama ang Zamboanga City Medical Center. Muli, ako po si Sara Mitulabing nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasulta. Oras na Zambasulta! Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zambasulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na Zambasulta!